So napag-uusapan ngayon sa social media, sa internet, kung masosolve ba ng blockchain ang corruption. So maraming nagsasabi na oo, masosolve ng blockchain ang corruption. So syempre, kanya-kanyang pananaw. Sa aking pananaw ay hindi. No? Hindi niya masosolve ang corruption. So kung mababalikan natin yung dinemo ko sa atin nung nakaraan, so kinuwento ko no, na ang actual implementation ng blockchain ay may tinatawag kasing application o pwede nating tawaging off-chain na doon nire-record ang mga transaction. Ngayon, kung gusto nating i-blockchain to dahil gusto nating magkaroon na ang bawat record na to o transaction na to ay magkaroon ng proof of existence, so doon natin siya binabato sa on-chain o sa blockchain para may historical record na hindi mo pwedeng mabago at hindi mo pwedeng ma-alter. Ano? So doon sa context na yon, halimbawa, kung paano kung itong gumagamit ng system ay mali niya in-input yung mga information ano, na pwedeng nandoon sa record ng kanyang application at gusto niya rin i-record doon sa blockchain. So sabi ko nga, diba, garbage in, garbage out. So paano kung garbage yung inilagay na record? So garbage yung darating. Ano? So lagi natin tatandaan na ang isang corruption ay pwedeng tawagin nating sistema. No? So ibig sabihin ng sistema, ito ay gumagana. At pinag-uusapan ng sistema, diyan pumapasok na meron yung component ng tao, may component yan ng proseso, at may component yan ng teknolohiya. So kapag yung tatlo na yan ay hindi align, siyempre automatic magkakaroon agad ng corruption, di ba? Pwede nating dayain agad. Malilito na agad ang mga tao diyan, di ba? Kung hindi yan mag-align, pwede nating madaya ang mga pakiramdam no, ng mga tao. So hindi kasi yan tungkol sa bagong tools o modern system, 'di ba, na na kung ang mga tao at ang proseso ay hindi mag-a-align, lalo na yung proseso na mag-guide doon sa taong gagamit, walang saysay yan. So sinasabi nga natin, technology like blockchain can bring transparency, but yung people and process behind it are not sync, so wala yung saysay, mawawalan yun ng saysay. So kailan yan nagkakaroon ng saysay? Kapag syempre yung sinasabi nga nating sistema, magandang sistema, ay ay yung kunyari yung people ay parang nag-a-act siya, parang na-honest siya at may disiplina, at ganun din yung process na dapat clear at fair sa lahat. Tapos yung technology magsusupport yan para sa accountability. Sabi nga natin, hindi teknolohiya ang tunay na solusyon lang. So laging ganun, dapat may tao, may sistema pa rin. So, kapag sabay silang gumagalaw, yung tatlo na yan, tsaka lang natin masasabing may tunay na pagbabago. So, yun lang. Magandang araw sa ating lahat. So, approve.